Alright guys, nandito tayo ngayon sa isang barangay sa Parañaque. So kanina, nakausap natin ang experts or yung mismong gumawa ng CU-Doc. So nalaman natin kung ano nga ba talaga yung purpose at yung gusto nilang ipaabot sa ating mga mamamayan. Kaya ngayon nandito tayo sa Santo Niño, isang barangay sa Parañaque, upang kausapin ang isang nurse na nagtatrabaho sa kanilang barangay health center upang alamin kung ano nga ba ang nagiging benefit at impact ng CU-Doc. Kaya tara, hanapin natin siya. Good afternoon po. Good afternoon. Dito po ba yung health center ng Santo Niño? Great. Ma'am, ano po pala yung nila? My name is Josa. Ma'am Josa. Yeah. Reyes po. Nice to Nice to meet you. Ma'am, nabalitaan po kasi namin na ginagamit daw po dito yung CU-Doc. Yes. Okay lang po ba na makita po namin kung paano po yung ginagamit dito? Okay, sure. Come in. Ay, thank you po. So man, yung pong experience sa CU-Doc, kamusta naman po yung pag-receive ng mga tao or mga tao po sa Okay naman, napaka-smooth. Mas convenient sa aming mga as health worker. Mas po siya, less sa trabaho. Bakit dati po ba nung walang CU-Doc? Ano po ba yung sitwasyon? Actually, sobrang hard. Sobrang hard niya. So, nagkakagulo kami. So, sino yung unahing pasyente? Ngayon, mas na-organize yung pag-consultation namin. So, meron po ba kayong pwedeng ikwento sa amin na specific na nangyari or natulungan itong CU-Doc na talagang pasyenteng nangangailangan? Meron po isang nanay na humingi ng tulong talaga sa true CU-Doc talaga siya kasi yung anak niya is nilalagnat, inuubo. Tapos, ayun, parang inano ko po agad siya para makakonekta agad kay Doc. Tapos, doon na po sila na... Sa bahay po niya? Yes. Okay. Doon, kasi kapitbahay ko lang siya. So, in-offer ko sa kanya yung CU-Doc. And then, sabi ko, punta niya tong sa website na to para agad-agaran kayong makakonsulta ni Doc. Tapos yun, come to come na sila ni Doc na binigyan ng... Same na oras po na yan? Nung binigyan? Yes, mga ilang minuto lang. Siya. So, ayun, nagbigay siya ng mga resetaryo. Pwede po ba namin makita kung paano niyo po ginagawa or ginagamit yung CU-Doc? Sure, tara dito. Okay, let's go. Alright, ngayon na dito tayo sa office ni Ma'am Josa kung saan tuturuan niya tayo kung paano nga ba nila ginagamit yung CU-Doc dito. Paano niya kinoconnect yung pasyente, yung mga tao dito sa barangay, dun sa mga doctors. Okay, sige. So, eto siya. Ayan. Yung website. Yes, ito yung website, cudoc.com. So, magla-login lang ako as admin. Okay, so as admin siya. So, pasok na tayo. So, pupunta lang ako dito sa portal ko. So, you definitely So, basically, ganyan po sa lahat ng may CU-Doc barangay. Okay. So, dito natin makikita yung patient natin kung sino yung mga pumapasok. So, ito, pwede po ba natin i-try na mag-register ako sa phone? Tapos, sige natin papasok dyan. Sige, try natin. Okay, so cudoc.com, ito po yung lalabas. I'm using a mobile phone. So, magre-register lang po ako. May button dito sa taas. Okay, after mag-register, hanapin lang natin yung health center na pinakamalapit sa inyo. But since nandito tayo ngayon sa Santo Niño sa Parañaque, hinanap natin yung health center nila dito mismo sa CU-Doc. At nakita natin siya. After nun, magbubook lang tayo ng appointment sa kanya. So, let's see. Lalabas siya. There, so ayan na siya. So, ano po sa tingin nyo or ano po yung masasabi nyo sa DOST na gumagawa sila ng mga projects na ganito? Na mismo kayo, nagagamit nyo siya at nakikita nyo yung mismong impact niya sa mga taong nangangailangan talaga. Actually, mas convenient sa amin as a health worker kasi hindi na kami yung masyadong naharap sa tao, lalo na yung risk namin ng pagkakaroon ng sakit, mas nalilesen siya. Ma'am Josa, maraming salamat po for welcoming us and running us through sa CU-Doc. Yes. At hopefully po, marami pa tayong matulungan dito sa platform po na to na funded by DOST.